Si Jesus ang katuparan ng bagong tipan na ipinopresiya ni Jeremias sa mga tao ng Israel at sa mga tao ng Juda. Ihanda natin ang ating sarili na maging bukas sa mga biyaya ng Diyos na ibinabalanse ang ating mga huwaran at prioridad upang pumili at kumilos sa mga konkretong paraan. Ang ating mga puso ay nakabago habang nararanasan natin ang nagkakasundo na pag-ibig ng Diyos at sumasamo para sa kaloob ng pagpapagaling. Ang muling pagbuhay kay Lazarus ay nagpapakita ng kabuuan ng kung sino si Jesus sa kanyang pagiging tao at pagka-Diyos. Si Jesus ay nagpakita ng matinding habag kina Maria at Marta sa pagkawala ng kanilang kapatid, at ang kalungkutan na ito ay umantig sa kanyang sariling puso at siya'y umiyak ng hayagan. Sinasabi ko sa inyo, ang isang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Ito ay mananatiling isang butil. Ngunit kung ito ay mamatay, ito ay magbubunga ng marami. Ang butil siyempre ay hindi namamatay. Ang butil ay nagbabago sa isang bagay na maging ganap, mga ugat, dahon at prutas. Ang pagkakita kay Jesus ay hindi lamang para tingnan siya. Naaalala ang pagkamausisa ng maniningil ng buwis na si Zaccheo na umakyat sa isang puno ng sikamoro upang mas makita si Jesus habang siya ay dumaraan sa ilalim. Ang makita si Jesus ay ang ganap na pagpasok sa kanyang paraan ng pag-iisip upang maunawaan kung bakit kailangan niyang magdusa at pamatay at muling mabuhay. Tulad ng butil ng trigo, kailangan ni Jesus na palayain ang lahat, pati na ang sarili niyang buhay para maghatid ng bagong buhay sa kanyang sarili at sa mga naniniwala sa kanya. Sa proseso, siya at tayo ay magbabago. Kung hindi natin makikita ito bilang ubod ng buhay ni Jesus, hindi natin siya nakita. Si Jesus ay nagpatuloy at sinabi na dapat tayong magkaroon ng parehong paraan ng pag-iisip. Ang mga umiibig sa kanilang buhay ay mawawala nito, at ang mga napupuot sa kanilang buhay sa mundong ito, iingatan nito para sa buhay na walang hanggan. At kung gusto nating maging malapit kay Jesus, kailangan nating sundin ang landas na kanyang tinahak. Ang sinumang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naruroon, naroon din ang aking lingkod. Ang sinumang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Nangangahulugan ito ng paglalakad kasama ni Jesus at kasama ni Maria sa Kalbaryo. Handa na ba tayong bumitaw at hayaang pangunahan tayo ng Diyos? Natatakot ba tayong bitawan ang lahat? Masyado bang nagtatanong si Jesus? Huwag tayong magduda. Si Jesus mismo ay natakot, labis na natakot. Ama, iligtas mo ako sa oras na ito, ang panalangin idinarasal ni Jesus. Si Jesus ay nag-alay ng mga panalangin at pagsusumamo ng may malakas na pag-iyak at mga luha sa isang nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Ang pagkawala ay hindi naging mas madali kay Jesus kaysa sa atin. Ngunit pagkatapos ng kanyang panalangin, nang pawisan siya ng dugo sa takot at panginginig, nasabi niya ang oo, dahil bagamat siya ay anak, natuto siya ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa, at nang maging perpekto, siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa kanya.
gaya ng sinabi mismo ni Jesus sa katapusan ng Ebanghelyo ngayon, "At ako, kapag ako ay itinaas mula sa lupa, ay dadalhin ko ang lahat ng mga tao sa aking sarili." Ang itinaas ay tumutukoy sa krus. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung anong uri ng kamatayan ang kanyang ikamamatay. Ang itinaas ay tumutukoy sa kaluwalhatian ng Ama na inaanayahan tayong sundin. Matuto tayong makita si Jesus ng Ebanghelyo, na iniligtas ang lahat para sa atin at nag-aanyaya sa atin na makasama siya sa lahat ng paraan. Ipanalangin natin ang magkaroon ng lakas ng loob at ang kanyang pagtiwala sa kanyang Ama, na ang buhay at kaligayahan at katuparan ng ating inaasam ay nasa pagpapabaya at pagpapaalam sa Diyos. Amen.